Habang ang Boss UZU ay paikot-ikot sa bulwagan ng pagpupulong ng United Nations para ipamukha sa mga tao na dapat alam nila kung ano ang pipiliin, si Xiaoling naman ay mabilis ding bumalik sa lungsod na kanyang pinamamahalaan. Ipinatawag niya ang Dark Assembly, halika kayo rito agad para sa pagtatalaga ng mga gawain. Sa dinami-dami ng pangalan, iyon pa ang napili, kapangalan pa ng pinakamalaking kaaway ng kanyang boss, UZU, tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang mga nasasakupan sa ibaba na unti-unting lumalabas mula sa dilim. Nangunguna si Jen Mangka na may tatak niyang ngiting mapanukso. Nasa magkabilang panig niya ang mga may pulang at gintong buhok, mga pangunahing miyembro ng Dark Assembly na naroon na mula pa sa simula. Sila ay mga taong one of a kind sa mundong ito. Kumunat ang noo ni Xiaoling, na nagsasabi ng maraming bagay ng walang salita. Ngumiti siya bilang pagbati, mukhang kumpleto na kayong lahat. Ang tatlong lungsod na kontrolado niya ay itinuturing na teritoryo ni UZU. Tiyak na magiging napakaabala sila sa paghahanda para sa paparating na panahon ng digmaan. Sa panig naman ng Chanjiao Council ng mga Transcendent, hindi rin gaanong naiiba ang sitwasyon. Lahat ay may mga mukhang parang dadalo sa sarili nilang libing. Ang kalbong lalaki, marahil ang pinuno ng Chanjiao, ay tumayo sa harap ng libu-libong Transcendent na mabilisang ipinatawag, malakas na nagpahayag, sa pagkakataong ito, tanging mga miyembro mula Tier 3 Transcendent pataas lamang ang kinakailangang sumali sa pagpuksa sa kaaway. Alam nilang kahit pagsamasamahin pa ang buong puwersa ng sangkatauhan, 5 lamang ang Tier 4, rank BN. Ngunit ang pagtawag sa mga may mas mababang lakas ay parang pagbebenta na rin ng kanilang buhay sa mga mutated beast. Sumigaw siya ng malakas, ang iba, ihanda ninyong mabuti ang depensa ng lungsod. Narinig niyo ba? Ang lahat ng tao sa ibaba ay sabay-sabay na sumagot ng isang malakas at malinaw na, opo. Mula nang may broadcast ng live ang imahe ni The Darkness, kahit hindi na magsalita ang gobyerno, alam na ng mga Transcendent na ang sangkatauhan ay nasa bingit ng kamatayan. Bigla, sa dugo ng bawat isa ay kumulo ang determinasyong panatilihin ang anumang maaaring mailigtas para sa lahi ng tao. Kahit saan ay umalingaw-ngaw ang mga salitang naghihikayat na lumaban. Hindi rin naiiba ang sitwasyon sa Iron Knights ng Federation. Nangunguna ang lalaking nakasuot ng gintong metal na maskara, malakas na nagsabi, nauunawaan kong lahat kayo ay dumaan na sa maraming pagsubok ng buhay at kamatayan para makarating dito. Ngunit ang sitwasyon ngayon ay ganap na kaiba sa dati. Ito ay isang operasyong nangangailangan ng kooperasyon. Kahit kailangan pang isakripisyo ang inyong buhay, kailangan ninyong tuparin ang misyon. Lahat ng Transcendent na naroroon ay sumigaw ng opo ng buong tapang. Sa totoo lang, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban ng buong lakas. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, hindi pa kailanman nagkaisa ang mga tao tulad ngayon. Maging ang mga puwersang dati hiwalay dahil hindi makontrol ng gobyerno ay kusa ng tumayo para protektahan ang kanilang teritoryo at mga tao. Bawat isa ay may kanya-kanyang layunin sa pakikipaglaban, may mga lumalaban para sa pagkakataong mabuhay, mayroon ding naniniwala na ang labanang ito ay para sa karangalan. Ang grupo ng Iron Knights ay handa nang umalis. Sa isang batuhan malapit sa kanilang kampo, may isang pamilyar na anyo ng mutated beast na tahimik na nakatingin sa direksyon ng malayong Misty Great Mountain. Siya ang kapatid ni Jiu Xian. Mukha lang siyang siga, ngunit ang mga salita sa likod ng kanyang ngiting mapanukso ay dalawang salitang puno ng pagmamahal sa kapatid, munting kapatid. Ang nakababatang panda ay nagsisilbi para sa Misty Great Mountain, habang siya naman ay ang pinuno ng Iron Knights. Hanggang sa matapos ang digmaan, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong magkita muli. Tanging may pagdarasal na lamang niya na ang kanyang kapatid ay ligtas at walang mangyaring masama. Ang maraming panalangin sa loob ng ilang araw ay naging abo na at tinangay na ng hangin. 4 na araw na lamang ang natitira bago matapos ang Ling Power Tide, ngunit nagsimula na ang sangkatauhan ng digmaan. Sa wakas, nagkaisa ang United Nations na sama-samang labanan at sugpuin si The Darkness, sa halip na sugpuin ang Mutated Beast 3. Dahil sa matinding paglaban ng mga tao, lalong nalubog sa pagkawasak ang mga lungsod. Ang Federation of 10 Nations, na dating isa sa mga nangunguna sa arkitektura at teknolohiya, ngayon ay maririnig ang lag-itik ng mga putol na kawad ng kuryente sa gitna ng malungkot na tanawin. Walang makitang tao, ngunit may isang bangkay ng kamag-anak ng Osyang na may malaking butas sa gitna ng dibdib. Sinasabing wala pang 10 Tier 4 Transcendent ang sangkatauhan, ngunit kung magsisikap sila ng husto, kaya pa rin nilang pumatay ng isa. Ginamit nila itong motibasyon para sumulong.
Isang anyong nakaputi, ang lumitaw sa lungsod, napakapansin-pansin. Ang obispo mula sa kung saang panig ng mundo ay pinagmasdan ang lungsod na puno ng abo sa buong Hapon, ninamnam ang bihirang katahimikan pagkatapos ng sunod-sunod na araw ng patayan. Mula sa likuran, isang nasasakupang nakaputi ang nag-aalangang lumapit. Sa wakas, natapos na rin. Ang lakas ng dakilang obispo ay tunay na napakalakas. Bata pa siya ngunit iginagalang na ng mga tao. Gayunpaman, hindi ito ang oras para magpurihan. Tumingin siya sa likuran, nais malaman ng dakilang obispo kung ano na ang bilang ng mga nasawi. Mayroon pa silang mahabang laban na haharapin, ang pagpatay sa isang osyang ay halos walang kabuluhan. Habang ang panig ng tao ay nasa matinding pagkalugmok, lumungkot ang nasasakupan ng mag-ulat, sa 300 kataong ipinadala, 8 na lamang ang natitira. Ang anyo ng dakilang obispo sa harapan ay tila napakalayo. Tumingin siya sa papalubog na araw sa malayo at nag-utos, tipunin agad ang puwersa. Kahit alam niyang kakaunti na lamang ang natitirang tauhan para lumaban, ang mga mata ng dakilang obispo ay nagsasabi ng lahat, ang bagong labanan ay malapit nang magsimula. Wala na silang atrasan. Sa Huaxia Federation, sa Steel City, pagsapit ng gabi, umalingaw-ngaw ang mga malalakas na ugong at kalansing ng milyon-milyong piraso ng metal na inaangat sa hangin, nagtitipon para bumuo ng isang dambuhalang masa na kasing taas ng 3 o 4 na palapag na gusali. Patuloy itong nagtipon na para bang gustong higupin ang lahat ng metal sa lungsod, dahil ang bagay na kailangan nitong balutin ay mas malaki kaysa sa karaniwan. Isang malaking itim na butas sa gitna ng bante ng metal ang naglantad sa pulang mata na katangian ng angka ng osyang. Nakapasok na ito sa Huaxia Federation, at ngayon ay nakakulong sa loob ng metal na globo ni War. Dati, nang labanan niya ang Deep Sea King, siya ay isa lamang Tier 3 Transcendent na walang kakayahang pumihil. Ngayon, malaki na ang pinagbago ng sitwasyon. Tumingala siya sa mutated beast na walang matatakasan. Tahimik na napabuntong hininga si War, kung hindi dahil sa Ling Power Tide na ito na nagpataas ng lakas, hindi ko talaga alam kung paano lalabanan ang osyang na ito. Kahit wasak, may nakikita pa ring liwanag sa dulo ng lagusan ang Huaxia Federation. Ngunit ang Australia, kung saan nagsimula ang labanan, ay talagang wala ng pag-asa. Hindi ito kasing tindi ng pagkawasak ng ibang mga lungsod sa ibang kontinente dahil sinalakay ito ng kawan ng mutated beast nang hindi sila handa, parang paghihintay na lang ng kamatayan. Mula nang lumitaw si The Darkness, 14 na bansa sa Australia ang nawasak sa iba't ibang antas, ngunit lahat ay may iisang pagkakatulad, sa kasalukuyan, lahat ng bansa ay nasa estado na ng kawalan ng gobyerno. Walang namamahala, nagkakagulo ang mga tao, hindi makadepensa, hindi makaatake. Ang Australia ay hindi naiiba sa impyerno sa lupa. Ang bilang ng mga namatay ay umabot na sa 30 milyon. Ang mga bangkay ay nagtambakan na hanggang sa hindi na ito pinapansin ng mga mababangis na hayop. Hinahanap nila ang mga taong tumatakbo pa gamit ang 2 paa ng may kasiyahan, dahil total, ang kontinenteng ito ay sa mga mutated beast na, malaya silang pumili ng lasa na gusto nila. Ang mga ordinaryong mamamayan ay walang magawa kundi tumakbo ng walang pag-asa. Lahat ay desperadong naghahanap ng matatakasan ngunit wala. Sa mga kalye, umalingaw-ngaw ang pinaghalong iyak at sigaw, huwag. Huwag mo akong kainin. Ngunit hindi nila mapigilan ang nakamamatay na kagat mula sa mga hayop. Ang mga sigaw ng tulong ay naglalaho sa kawalan. Sa mga lugar na walang gobyerno ngunit mayroon pa ring mga nagsasariling puwersa na armado, nagtayo sila ng mga bunker at walang tigil na nagpapaputok ng baril. Hindi sila sumusunod sa anumang utos, basta't may makitang mutated beast, tuloy-tuloy ang putok. Gayunpaman, ang mga armas ng tao ay hindi gaanong epektibo laban sa mga mutated beast na nag-evolve na. Lumipat sila sa depensa, ngunit dahil wala silang lakas ng transcendent at baril lamang ang meron, ang mga nagsasariling puwersa ay hindi nakaiwas sa isang nakakakilabot na patayan. Ang unang linya ng depensa ay nabutas na. Ang mga natitirang buhay ay ginamit na ang lahat ng mayroon sila. May isang nagpasa ng bazooka, baroka, sa balikat, nagpaputok, at sumigaw ng puno ng puot, pumunta kayo sa impyerno, mga lintik kayo. Kailangan ng ganito kabigat na armas para makasakit sa mga mutated beast. Tinamaan sila, bamuka ang bibig at umungol ng malakas, na parang isang magandang senyales para sa binatang mabilis na ibinaba ang baril para tingnan kung tapos na ba. Ang saya ay hindi tumagal ng 2 segundo, ang mutated beast na tinamaan ng kanyan ay sumugod at kinagat ang kanyang katawan. Ang pagkakasugat ay lalo lamang itong ginagalit.
Sa totoo lang, walang baril ang makakalutas nito, kahit pa ang mga ito ay hindi mga mataas na antas na mutated beast. Ang linya ng depensa sa harapan ay mabilis na nawasak. Ang huling, puwersang pandigma ng tao ay walang tigil na nagpapaputok sa kawan ng mga hayop na tumatakbo palapit sa kanila. Bawat hakbang palapit sa sangkatauhan, mas malinaw na naririnig ang kanilang mga sigaw ng paghihirap, putukan nyo. Putukan nyo, huwag kayong titigil sa pagputok. Sunod-sunod ang pagpapakawala ng mga mortar, ngunit hindi nila inaasahan na sa kalangitan ay mayroon ding mga mutated beast reinforcements. Ang mga kuko ng mga may balahibong nilalang na kasing laki ng isang matandang tao ay lumusot sa mga bala at damagit ng ilang tao sa ibaba. Nagpupumiglas sila sa mga paa ng mga hayop, na parang mga bulate na handa ng katayin. Ang mga sigaw ng tulong at iyak ay humalo sa pagpagaspas ng mga pakpak sa hangin, na nalampasan pa ang ingay ng mga putok, ginagawang parang isang altar ng pag-aalay ang eksena. Mas mabuti pang lapain agad ng mga ibon kaysa ang huling imahe bago mamatay ay ang bibig na nakanganga, puno ng pagnanasa. Ang mga sigaw ng paghingi ng tulong ay biglang natigil ng damagit ng mabilis ang tuka. Ang mga ito ay hindi rin naiiba sa mga mutated beast sa lupa, tuwang-tuwa silang tikman ang mga tao. Sa mas malalim na bahagi ng kontinente, kung saan ang mga tao ay nakapag-organisa muli ng hukbo at gumagamit ng mas mabibigat na armas tulad ng mga tangke para paputukan ang mga ibong lumilipad sa langit, ang mga dekalidad na bala na ito ay talagang may sapat na lakas para patayin sila. Alinmang tinamaan ng husto ay nagiging letsyon na ibon na lang. Ngunit saan kukuha ng maraming tangke? Ang mga lugar na may ganitong hukbo ay nakakatagal ng kaunti pa. Sa pangkalahatan, ang buong teritoryo ay puno ng makapal na alikabok, nagpapakita ng pagkawasak. Ang mga bahay na magkakatabi ay tumatakip sa pasukan ng mga matibay na kanlungan. Ang oras sa loob nito ay tila tumigil, hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Kakaunti na lamang ang mga ilaw na gumagana, sapat lang para makita ang mga mukha ng mga taong puno ng pag-aalala, nagsisiksikan sa maliliit na grupo. Lahat sila ay nagtatanong sa sarili, bakit biglang tumahimik ang mga ugong ng bomba at sigawan? Napuksa na kaya ng militar ang mga mutated beast? Ang tensyon ay gumagapang sa bawat hininga na pumapasok sa baga. Lahat ay umaasang makalabas na rito, makalanghap ng sariwang hangin. Bigla, ang malaking metal na pinto ng kanlungan ay tinamaan ng kung ano, gumawa ng isang malakas na tunog, na parang yamupi pa ito paloob. Lahat ay nagpakita ng matinding pagkatakot. Hindi kayang gawin ng tao ang ganito sa pinto na ito. Walang nagsasalita, ngunit alam nilang lahat kung ano ang naghihintay sa kanila sa likod ng pinto. Nagsiksikan ang mga tao, hindi na makaurong pa nang ang pinto ay sinipa paloob. Ang sinumang nadaganan ng pinto at namatay ay maaaring maswerte pa nga sa mga oras na ito, dahil nabigyan sila ng agarang kamatayan. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok, kasama ang dalawang malalaking itim na anino, na nagpatigil sa paghinga ng lahat, parang mga isda sa lambat. Humihingal ang mga mutated beast, tinitingnan sila ng may pagnanasa, tuwang-tuwang ngumingisi nang marinig ang mga mahihinang ungol ng kawalan ng pag-asa mula sa loob. Sa ibang kanlungan, sa lugar na kada rating lang ng mga mutated beast, may mga nakaligtas pa. Ngunit gaano na sila katagal doon? Hindi alam. Ang kanilang pag-iisip ay nagsisimula ng bumigay, at palaging may pakiramdam ng pagkabalisa, gustong malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Wala pa ring signal ang telepono, ilang beses nang sinubukan ngunit wala. Hinala nila, marahil lahat ng signal tower ay matagal nang nasira. Dito, walang signal, ang kuryente ay paandap-andap, na lalong nagpapahina sa kanila. At higit sa lahat, lahat ay puno ng pag-aalala sa pag-iisip na hindi sila maaaring magtago sa kanlungang ito ng mas matagal pa. Malapit nang maubos ang pagkain. At ang gobyerno ay wala talagang silbi sa mga oras na ito. Nagrereklamo lang sila, ngunit paano nila malalaman kung may gobyerno pa ba sa lugar na tinitirhan nila? Bigla, may nakapansin, may signal na. Ngunit nag-aalala sila, patay na kaya lahat sa labas? Kami na lang kaya ang natitirang tao sa buong sangkatauhan? Tito, bakit ganyan kapatla ang mukha mo sa pinapanood mong balita? Sumilip si Meat para tingnan. Nakita lamang niya ang mga kagimbal-gimbal na pangyayari na bumaligtad sa buong kaayusan ng mundo ng tao. Mula sa panahong iyon, isinulat muli ang kasaysayan, 5 taon matapos manumbalik ang Ling Power. Sa unang pagkakataon, may bansang nalipol dahil sa mga mutated beast. Ang buong Australia ay nalubog sa digmaan. Ang pagdepensa ay hindi na magawa, paano pa ang maglunsad ng planadong offensiba?
Sa kasalukuyan, sa malawak na Australia, 13 bansa na lamang ang may natitirang mga taong buhay. Kahit saan ay puno ng usok at apoy ng digmaan. Dahil hindi na makadepensa, lalong wala ng kakayahang umatake, paano pa magpapadala ng tulong? Ang mga bansang may natitira pang lakas militar ay nanawagan sa mga mamamayan na maghanda ng mga depensa at mag-imbak ng pagkain. Ngunit lahat ng ito ay mga salitang walang kabuluhan, dahil saan sila kukuha ng pagkain? Kapag inilabas nila ang kanilang mga ulo mula sa kanlungan, magiging pagkain agad sila ng mga mutated beast. Ang natitira na lamang sa mga tao ngayon ay kawalan ng pag-asa, hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila kinabukasan. Samantala, sa isang sulok ng Australia, sa isang base kung saan 12-dosenang eroplano ang nagtitipon, napakalapit sa isa't isa na halos magkadikit na ang mga alisi. Ang lugar ng kampo militar ay lalong lumiliit, ang magkaroon ng lugar para may parada ang mga sasakyan ay swerte na. Malapit doon ay isang mahabang pila ng mga sundalo, nakakumpas ang mga kamay sa likod, naghihintay ng utos, ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon at kaba. Sa kasalukuyang sitwasyon, dapat sana ay matindi ang labanan sa halip na magtipon, ngunit iba ito sa ordinaryong digmaan. Ang kapitan na si Gia ay tumayo sa itaas, malakas na nagsasalita, sa mga nakaraang araw, lahat tayo ay lumaban sa harapan. Alam kong marami sa inyo rito ang nawala ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Tulad ninyo, ang aking anak na lalaki at babae ay parehong nagsakripisyo sa larangan ng digmaan laban sa mga osyang. Dahil kailangan tayo ng mga mamamayan, anuman ang mangyari, kailangan nating magpatuloy. Ang mga sundalo ay nakikinig na parang nilulunok ang bawat salita. Sa iba't ibang lungsod, marami pa ring mga sibilyan ang natrap, naghihintay ng ating pagsagip. Handa ba kayo para sa susunod na misyon? Tinatanong ng commander ang kanyang mga sundalo kung handa ba silang lumaban hanggang kamatayan. Ito ay isang mahirap na tanong, at malinaw na wala ng atrasan ang sitwasyon. Malakas niyang ipinaalam sa lahat ng naruroon, bawat susunod na misyon ay walang pagkakataong makabalik. Handa ba kayong isakripisyo ang inyong buhay? Ngunit walang bahid ng takot ang makikita sa mga mata ng mga sundalo. Bawat isa sa kanila ay sabay-sabay na sumagot ng opo ng buong sigasig. Alam ng lahat na pagkatapos ng labanang ito, maaaring mamatay silang lahat, ngunit wala nang makakaatres. Ang ilan ay gustong protektahan ang natitirang bahagi ng kanilang pamilya, ang ilan ay gustong magkaroon pa ng isang sinag ng pag-asa ang sangkatauhan para mabuhay, mayroon ding nagniningas sa galit, simpleng gustong maghiganti. Sa hudyat na umalis, lahat ay sumakay sa mga helicopter, mabilis na lumipad patungo sa pangunahing larangan ng digmaan, kung saan hindi mabilang na mga bibig ng mutated beast ang nakabuka, naghihintay, at hindi rin mabilang na mga sibilyan ang naghihingalo. Ang mga bitak sa kalawakan ngayon ay mas maliit na. Ang liwanag ng Ling Power ay kumikinang pa rin, ngunit ang lawak na binubuhusan nito sa ibaba ay hindi na gaanong malaki. Ang mga bitak sa kalangitan ng Misty Great Mountain ay isa sa mga unang lumiit, na para na lamang manipis na kurtina na hinabi mula sa Ling Power. Sinulyapan ni Yuzio ang espasyo na unti-unting nagsasara. Patuloy na lumilipas ang oras, hula niya, ang Ling Power Tide ay lalong humihina. Mukhang isang araw na lamang ang natitira. Kapag natapos na ang tide, iyon na rin ang oras na matatapos ang digmaan. Samantalahin na natin ang kaunting Ling Power para madagdagan pa kung gaano man karami, naisip niya. Iwinasiwas niya ang kanyang mga ugat ng malakas sa lupa, hinihigop ang mga natitira. Kahit malayo si Yuzio, alam niya ang sitwasyon sa labas. Pansamantala, tanging ang Misty Great Mountain lamang ang mukhang tahimik. Mula nang lumitaw ang Divine Tree sa pulong ng UN, wala nang araw na naging mapayapa para sa sangkatauhan. Ang dating maunlad na lungsod sa Australia ay ngayon ay banta na lamang ng mga guho. Ang mga mababagal na hippopotamus ay ngayon pa lamang naghahalughog sa lugar na ito. Natagpuan nila ang isang hukay na sinarahan ng bakal na medyo matibay, ngunit may bahaging nabali na ng kung ano. Iyon ang pasukan pababa sa isang subway station na mabilisang isinara. Ang siwang ay hindi sapat para makapasok ang isang hipo, ngunit gamit ang kanilang malalakas na panga, ang pagbali pa ng mga rehas ay madali lamang. Ang mga tao sa loob ng subway train ay nakita ang mga rhinoceros, hippopotamus, at iba't ibang uri na nakababa na sa mga daanan papunta sa mga tren, pinipigil ang kanilang hininga. Malinaw na sinundan sila ng mga ito pababa dahil sa amoy ng tao.
Lahat sila ay nag-aalala, ngunit walang nangangahas magpakita nito, kahit ulong ay hindi magawa. Sinasabi nila sa sarili, ang mga pinto ng subway, kapag nasara na, ay napakatibay. Basta't hindi lalabas ang mga tao, hindi sila makakapasok dito. Isang hipo, ang bamuka ng bibig, sumenggot-singhot na parang aso. Malinaw na dahil sa mutasayon, kaya nitong maamoy ang mga biktima sa loob ng madilim at walang ilaw na subway train. Sa isang iglap, mula sa isa, nagbigay sila ng senadoryas sa isa't isa, dumami ng dumami. Ang malalakas na yabag ay biglang nagpataranta sa mga tao, sumisigaw, papalapit na sila rito. Ang takot at gulat ay bumalat sa loob ng bagon. Kanina ay umaamoy pa lang sila, ngunit ngayon ay sigurado na silang may biktima sa loob. Sinimulan nilang antugin ang kanilang mga ulo sa mga pinto ng tren. Sa unang puntog pa lang, narinig na ang pagkalansing, ang salamin ay nagsimulang mabasag at mahulog sa sahig. Walang armas, ang mga tao sa loob ng tren ay hindi alam ang gagawin kundi ang magsiksikan sa gitna, puno ng pag-iingat. Sa gitna ng eksenang iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mahigpit na yakap ang kanyang anak na babae sa kandangan. Narinig ng bata ang pag-untog ng mutated beast sa pinto, hindi mapigil ang manginig, tumatawag, tay. Ngunit hindi rin alam ng lalaki ang gagawin kundi ang mas higpitan pa ang yakap sa anak at maghintay, tulad ng lahat ng naroroon, nakatingin sa labas ng may puot. Matapos ang ilang untog, nawala ng pasensya ang rhinoceros. Ibinagsak nito ang buong katawan sa pinto ng subway. Isang nakakakilabot na tunog ang narinig, ang metal na balangkas at reinforced glass ay nahati. Wala na, hindi na kaya, lahat ay tumakbo ng napakabilis palabas ng lugar na iyon, sinusubukang humanap ng ibang pinto para makatakas. Ang subway train ay may ilang bagon, tiyak na makakatakas sila sa ibang daan. Ngunit mula sa dilim, sumulpot ang malalaking bibig ng mga mutated beast, humaharang sa daan, kasabay ng mga ungol na yumanig sa buong lugar. Natigilan sa matinding takot ang mga tao. Ang ilan ay naging biktima, ang ilan ay naging piraso ng laman sa ilalim ng bigat ng mga rhinoceros at hippopotamus. Ang ilan, dahil sa kaguluhan at pagtutulakan, ay hindi na nakatakbo, napunta sa mga pangil ng mga mutated beast, sumisigaw sa matinding sakit. Ang subway train na masikip na ay lalo pang nawala ng daan palabas dahil sa pagdating ng mga mutated beast. Nagdagsaan ang mga tao sa natitirang direksyon, nagsisiksikan. May sumigaw, huwag na kayong magtulakan, ngunit walang nakikinig. Ang mahalaga ay ang sariling buhay, sino pa ang may pakialam kung makakatakas ang iba o hindi. Ang lalaking may yakap na anak kanina ay napakagatlabi, tumakbo kasunod ng nagsisiksikang mga tao. Kahit ayaw niyang sabihin dahil takot na ang anak, malinaw sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa kasabay ng handang pagsugal ng buhay. Nawala ng pag-asa dahil hindi niya akalaing makakatakas pa sila rito, ngunit handa ring isugal ang buhay para sa kanyang munting anak na babae. Isang pinto ng bagon sa kanilang danaraanan ang biglang hinayla pabukas mula sa labas. Mula roon, sumulpot ang dalawang mababangis na ulo ng hayop na parang lobo. Ang mga ito ay mukhang mas nakakatakot pa kaysa sa mga hipo kanina. Ang bilang nila ay mas marami pa ng ilang beses. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. May mutated beast din sa likuran. Biglang huminto sila at nagtulakan, naghahanap ng ibang daan palabas. May sumigaw, takbo, takbo sa likod. Ngunit ang likuran ang direksyon kung saan sila nanggaling. Ibig sabihin, parehong dulo ay may mutated beast. Ang tanging paraan ay sirain ang pinto sa gitna para makalabas, ngunit napakagulo ng sitwasyon, bawat isa ay tumatakbo sa iba't ibang direksyon sa makipot na espasyo. Diyos ko! Kung sino ang makakalabas, tumakbo na. Huwag na kayong magsiksikan, baka lahat tayo matrap dito. Sa ganito karaming tao, kahit anong tingin, walang makitang daan palabas. Sila ay parang mga langgam sa nagbabagang kawali, nagtatapakan sa kaguluhan. Ang amang may kargang anak ay napakagat ngipin, hindi makapaniwala. May mutated beast sa harap at likod? Dito na ba kami mamamatay? Pagkatapos ng lahat ng paghihirap, dito pa rin kami mamamatay? Mula sa kabilang pinto, sumugod ang isang kawan ng mga hayop na may matatalas na pangil, kumakagat sa sinumang malapit sa kanila. Naghiyawan ang mga tao, tumatawag sa kanilang mga magulang, ngunit walang magawa. Kung sino ang malas, siya ang tatamaan. Ano pa ang magagawa kundi ang umiyak? Tumingin siya sa kanyang anak na babae na nakapikit ng mahigpit, hindi nangangahas umiyak. Tahimik siyang nagmura, peste. Ayos lang akong mamatay, pero dapat mabuhay man lang ang batang ito.
Bigla, umalingaw-ngaw ang tunog ng sunod-sunod na putok ng baril. Lahat ay mabibigat na armas na kinakargahan ng bala, walang tigil na pinapuputukan ang mga ulo at nguso ng mga mutated beast. Umungol sila sa sakit, hindi makasulong sa ilalim ng ulan ng bala na parang walang katapusan. Ang mga taong nakahinga ng bahagya ay gumapang para makatakas. Basta't hindi ito mga mataas na antas na mutated beast tulad ng Oshang, agad na nagkakaroon ng epekto ang mga armas ng tao. Pinakawalan nila ang lahat ng kanilang lakas pandigma, unti-unting naitulak pabalik ang mga mutated beast, nagbukas ng daan palabas para sa mga sibilyan. Sila ay dali-daling tumakbo palabas ayon sa utos. Lahat ay pakiramdam na dininig na ng langit ang kanilang paghihirap. Daan-daang tao ang sunod-sunod na tumakbo palabas sa hintayan ng subway, pagkatapos ay sa natitirang pasukan ng subway. Walang sino mang lumingon pabalik. Hindi na rin nila alam kung gaano katagal na silang hindi nakakalanghap ng hangin sa itaas. Pagkatapos mailabas ang lahat ng sibilyan at sundalo mula sa pasukan ng subway, naghulog ang mga sundalo ng isang bungkos ng iba't ibang uri ng bomba na pinagdugtong-dugtong, sumisigaw, tanggapin nyo ito, mga hinayupak. Isang malakas na pagsabog ang nagpaangat ng isang dambuhalang haligi ng apoy. Ang buong subway station ay agad na nawasak, tumalsik ang mga debris ng ilang dosenang metro. Pansamantalang nalutas ang panganib sa harap nila. Isang pribadong eroplano na ginamit para sa rescue ay mabilis na lumipad patungo sa kalapit na lugar na nalinis na ng mga sundalo bilang runway. Tumulo ang luha sa mga mukha ng mga tao. Sa wakas, hindi na kailangang mamatay dito. Hindi pa sila kailanman nakaramdam ng ganitong pagmamahal sa bayan. Kapag nakaligtas ako rito, tiyak na magbabayad ako ng buwis ng maayos. Ang mga gulong ng eroplano ay lumapag sa medyo patag na lupa, hindi perpekto. Tutal, wasak na rin naman ang lungsod na ito. Pumila ang mga tao ng dala-dalawa o tatlo-tatlo, sinusubukang panatilihin ang kaayusan habang sumasakay. Ang pagkakataong mabuhay ay nasa harap na nila, hindi na kailangang magmadali tulad kanina. Mga bulong ng pasasalamat sa langit, sa mga ninuno ay maririnig sa mga tao. Hindi inaasahan, mahigit kalahati pa lang ang nakakasakay, may mga sundalo ng hamarang, nag-aabiso, nasa limitasyon na ang eroplano. Hindi na maaaring sumakay pa. Kung hindi, may panganib na bumagsak ito. Isang lalaki ang galit na sumugod, nagtatanong, kung gayon, kailan ang susunod na flight? Hindi maaaring pagdating namin dito ay iiwan niyo kami. Namutla ang mukha ng sundalo ng mag-abiso, nakalulungkot po, ito na ang huling biyahe. Pagkaalis ng eroplano, maghuhulog kami ng link power incendiary bombs sa mga kalapit na lugar ng lungsod para antalahin ang pag-atake ng mga mutated beast sa ibang mga lungsod. Ayaw niyang siya ang magbalita nito sa mga residente, ngunit wala ng ibang paraan. Bumaba ang tono ng kanyang boses. Ang kahihinat na ng hindi makasakay sa eroplano dito ay, ang mga hindi makakasakay ay mamamatay dito. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang napahagulgol habang tinitingnan ang dalawang bata na nakauniporme ng high school, may mga backpack pa. Malinaw na nagkaroon ng pag-asa, ngunit ang resulta ay, anong mangyayari sa mga batang ito? Ang mga tao sa labas ay nag-aalala sa kanilang kapalaran, umiiyak ng malakas. Samantala, sa loob ng eroplano, lahat ay nagpakita ng pag-iingat, na para bang sinasabing, huwag niyo akong hilahin palabas dito. Ang amang yakap ang anak kanina ay mas hinigpitan pa ang yakap, bumubulong sa sarili at sa anak, ayos lang, nakasakay na tayo sa eroplano. Sa kanyang boses, maririnig ang panginginig. Nawala na sa akin si nanay, hindi ko na maaaring mawala ka pa. Nang itinoon niya ang tingin sa labas, nagtama ang kanilang mga mata ng isang ina na mahigpit na yakap ang kanyang bagong silang na sanggol. Hindi siya gumagawa ng ingay, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang takot. Ang katotohanang may iwan siya ay hindi kayang tiisin ng sinumang matatag. Ganito rin ang naramdaman ng lalaking ito. Pinili niyang tumalikod, iwasan ang tingin, hindi makita, hindi marinig, walang alam, para iwasan ang bumabainggong pagkakasala sa kanyang puso. Ang kanyang anak na babae ay mahigpit ding yamakap sa kanya, walang sinasabi, natutong manahimik. Ngunit isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi nila ang biglang nagsalita, hindi ako sasama. Ang kanyang mga mata ay mukhang matapang, mukhang nakita na rin niya ang batang ina na yakap ang anak. Tama nga, tumingin siya ng diretso sa ina at nagsabi, ang pwesto ko ay ipapaubaya ko sa batang ito. Hindi makapaniwala ang batang ina sa kanyang mga mata, nabigyan sila ng pagkakataong mabuhay ng kanyang anak. Walang makapagsalita,
Biglang, tanging katahimikan na puno ng pagkalito ang namayani. Pagbaba ng eroplano, tiningnan ng matanda ang ina at ang kanyang anak, Ulong, matagal na akong nabuhay. Mas may karapatan siyang sumakay sa eroplano kaysa sa akin. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog sa mga bisig ng ina. Kahit pa sa labas ay may mga sigawan sa pagitan ng buhay at kamatayan, magkakaroon siya ng pagkakataong imulat ang kanyang mga mata at makita ang mundo.